presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw. Review. Hello, what's up? So this Rain Mangyera, magre-review tayo ng dashcam. So last year, sa mga nakapanood, nireview natin tong 70 my M310 and ginamit ko to for a year now. And okay naman siya, basically average, dagdag protection tuwing nabiyahe tayo. While this is good, meron na pala siyang mas upgraded version. Well, right now, while this is the 70 my M310, the new one is the 70 my M310 Plus 3K. So this one is 2K resolution, this one is 3K resolution, and supposedly, ito spec, papakita ko lang sa inyo yan, basahin nyo na lang dito. Supposedly, this one has f1.5 compared sa luma na f2.0. So this one has a bigger sensor, which means better sa low light, which is itetestin natin of course, and slightly wider field of view. From 130 degree field of view, akyat tayo ng konti sa 139 degree field of view, and less din ang requirement dito sa power. Yung nauna, 10 watts po, that's 5 volts, 2 amps. Dito sa bago, hindi lang siya mas pinataas ang resolution, mas pinababa din yung consumption niya sa battery ng kotse nyo, sa sasakyan nyo. This one only requires 5 volts, 1.5 amps, so around 7 to 8 watts lang. From 10 watts to 8 watts na lang, kulang-kulang. Okay? So gusto ko i-try itong dalawang to. Let's do a video comparison just in case. Again, sa mga hindi po aware, these two are budget dashcam supposedly. So kung ayaw nyo gumastos ng malaki pero gusto nyo may protection kayo, well, these two pwede nyo gawing candidate para sa susunod yung budget dashcam. Okay? Pero test pa rin natin para malaman natin kung upgrade nga itong 70 my M310 Plus 3K versus the 70 my M310 lang. Okay? Setup ko muna. Okay? Balikan ko kayo, and then of course ibiyahe ko na rin, and pagbalik ko, verdict na agad. Okay, so nagamit na natin ng almost a week and a few rides din. Lumuwas tayo ng Maynila and umikot ng Laguna, so on and so forth. So ito na po, nagamit na natin itong 70 my, both the M310 na Luma and the M310 Plus 3K. Now, ito yung mga napansin ko sa kanya, no? Before that pala, bigay ko muna sa inyo yung specs. Ito po yung kanyang specs, okay? Both, yan. Post nyo na lang kung gusto nyo pambasahin. But, ito yung mga actual na mga features na unang-una na hanapin nyo at kailangan nyo malaman kung okay ba o hindi. Okay? Now, for the daytime na mga shots, okay, yan. Mapapansin nyo, both naman very clear. Wala po tayong issue doon. Ang difference na siguro mapapansin nyo is mas wider ng konti yung Plus 3K version. Halos sagad na yung field of view niya. Since 139 degree field of view po ito, halos sagad na sa dulo, both sides ng windshield ko. While the lumang M310, sakto lang, wide view angle pa rin naman, but pansinin natin na mas wide din talaga itong Plus 3K version, which is nice kasi mas wider, ibig sabihin mas maraming detalye at mas maraming event ang marirecord mo sa wider angle na na-offer ng Plus 3K na yan. Now, if you are curious, supported po nito ang Android and iOS app. That means pwede nyo po siyang i-view in case na gusto nyo panoorin lahat ng mga recorded niya. Supported nga pala nito ang night vision, time-lapse recording, loop recording, which is yun yung ginagamit kapag ayaw mo nang maistorbo, gusto mo lang mag-record si dashcam. Both supported nito, both the M310 and the Plus 3K. Supported po itong mga features na binabanggit ko, okay? Kung ayaw mo na maistorbo, gusto mo isang taon mong hindi check-in, kung wala namang mangyayari, wala namang kailangan silipin, kusa niyang binubura yung mga luma at kusa magre-record siya ng mga bagong mga footage. Depende yun sa mga sizes na micro SD card nyo. Ngayon, supported po ng micro SD card, both din supported both 16GB up to 250GB micro SD card storage. Okay? So, okay na okay po yan. Ang gamit ko dito is magkaiba nga lang. So, napapansin ko sa 32GB and 128GB, mas okay yung recording talaga kapag ang gamit mo is may A2 certification na nakasulat sa micro SD card. A2, hanapin nyo po yun. Okay na okay po yun. And yes, supported po nito ang live view in case na gusto mo rin na panoorin siya na actual habang nagre-record. Again, supported niya both recorded. Pwede mong i-view yung mga recorded ng kanina, kahapon, basta nandun sa micro SD card, hindi pa natatabunan dahil sa loop recording, ma-view mo po. And of course, the live view in case na gusto mo siyang panoorin na actual while nagda-drive ka mismo. Pwede rin po yun. So, just in case, no, hindi ko nabanggit, kung kailangan nyo ng security para sa loob ng kotse nyo or kailangan nyo ng dashcam na nakatutok sa loob, did you know na yan? Like this one,
right now this is setup na nakatutok na mag records dito sa loob ng kotse. So this is actually 360 siya. So you just have to rotate this. Yes, this is 360 degrees rotation. Yes, pwede nyo po siyang ikot-ikutin lang. Depende sa inyo. You can point this sa loob ng car. This one. See that? Yes. Now, supported din ito ang 24-hour surveillance. Bibilhan nyo lang po siya nitong 70 hardwire kit na ito. Yes, this is sold separately. Actually, pwede rin siya bilhin ng bundle sa mismong mga links dito sa floating tag na to. Pwede nyo po siyang bilhin ng hiwalay or bundle itong kit na to. Kapag na-connect nyo to sa kotse nyo, which is hindi ko na nagawa kasi nga kailangan dyan ng mekaniko. Wala na akong alam sa mga makina at mga kotse. So kung kailangan nyo naman, available po ito. I-connect mo siya sa makina, sa battery ng kotse mo, then ma-activate yung feature niya na 24-hour parking surveillance. That means kung pagka may kumukuting-ting at nakikipark ka sa ibang mga lugar sa labas ng bahay mo, hindi mo ma-monitor yung kotse mo dahil siguro busy ka that time, pumunta ka sa outing or camping, siyempre kailangan mo iwan ng kotse mo sa malayo, sa area mo. Well, mabuti na meron kang 70 my hardware kit na supported yung 24-hour surveillance kit. Okay? 24-hour parking surveillance kit. Importante yun. I don't really need to emphasize that enough, pero napaka-importante po yan for the security of your vehicle na lang din. Okay? Mabuti na may ebidensya kay ka nga. Okay? Now, during driving, syempre, eto, punta na tayo sa medyo padilim na ng konti. Around 5 p.m. to 6 p.m. ito. Dito, mas mapapansin mo, hindi lang ngayon yung pagiging wide ng view ng Plus 3K. Mapapansin mo rin na slightly mas brighter ng konti yung Plus 3K. Thanks sa newer and upgraded camera sensor niya na 1.55 aperture. Okay, sa luma kasi f2.0. This one sa Plus 3K, f1.55. That means brighter images, brighter videos. So that means mas marami kang makikita ng mga details. Plus, higher resolution din at 3K resolution. Kaya tinawag siyang M310 Plus 3K dahil 3K na po ang video recording resolution niya. Which means, pwede mo pang i-digital zoom in case lang na kapag may kailangan kang footage at medyo malayo-layo yung kuha ng mga shot, malayo-layo yung kotse or malayo-layo ng konti yung plaka, pwede mo pang i-digital crop konti lang just to enhance that image versus the old footage na to 2K resolution lang. Okay? Now, lipat na tayo sa mas madilim na time ng gabi na yun. Habang bumibiyahe ako, going 6 p.m. onwards, dito mas ma-appreciate mo yung liwanag ng M310 Plus 3K. Okay, while the old version, the M310 base version, okay pa rin naman, very visible pa rin naman ang mga plaka and other details sa paligid na nadadaanan mo. The Plus 3K version gives that better advantage talaga ng brightness. Okay? Anyway, panoorin nyo na lang para mas makita nyo kaysa dumadal-dal ako rito. No? Papakita ko lang sa inyo, bigyan ko yun ng time para ma-appreciate nyo mismo yung mga footage. Presyo di ka malilito riyan sa bawat review. Malinaw at totoo, tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw, review na malinaw. As for the price, ulitin ko lang, the 70 my M310 base version, yung luma, is around 2,000 pesos to 3,000 pesos. Depende po sa market at saka depende rin kung saan store nyo bibilin. Pero I would suggest dito na kayo mag-click, dito nyo click kung interesado kayo, dito sa floating tag ng Shopee and Lazada. Dito. Okay, kung hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen para lumabas yung nagpo-float dito na product tag. Now, that's for the M310, 2,000 to 3,000 pesos. The M310 Plus 3K naman, ang price po niya is naglalaro around 2,500
starting price po niya up to 3,500 onwards. Depende po kung magdadagdag pa kayo ng mga ibang packages like bundle nitong hardware kit and then micro SD card, maybe 16GB, 32, 64, 120GB or 256GB ang pipili nyo. Depende sa inyo. Syempre mas tumataas siya ng price. Nasa sa inyo yan. Ngayon, kung meron na kayong mga micro SD card sa bahay nyo na nakatenga, spare lang, well, hindi nyo na kailangan na bumili pa dun sa bundle. Bilhin nyo na lang yung dashcam only para mas makatipid kayo, mas makamura kayo. Okay? So, solid po ito. So, bibigyan ko siguro, as for now, since ang gamit ko ngayon yung M310, yung base, I think I'm gonna switch na sa M310 plus 3K after na video na to. Tatanggalin ko na yung lumang M310, bigay ko na lang sa barkada. Plus 3K, maybe yun na yung mag-i-stay muna sa kotse ko para for my, for my documentation and protection na rin in case na I'm driving sa kalsada. Okay? As for the rating, bibigyan ko siya since babangga ko lang sa price since napakamura kasi nito and meron tayong ganitong quality na mabibili sa ganitong murang price. Pahabol mention ko rin pala, no? Yung M310 na luma is kumukonsumo sa battery ng kotse ng 10 watts. Okay? 10 watts po yun. This new one, the plus 3K, ang konsumo lang po niya is 7.5 watts. Okay? Kasi the older version, I don't know why, pero ang rating po niya, input rating po niya is 5 volts 2 amps. While this 3K version, ang input consumption niya lang is 5 volts 1.5 amps. So mas tipid din sa kuryente itong bagong version nila while giving us better low light videos, wider angle na shots. Pili na lang kayo kung alin ang gusto niyo rito, okay? The old version or the newer version. Right. So pili po kayo dyan. And the links available po dito sa floating tag na ito. Like I said, overall rating, itong 70 may na luma, binigyan ko to ng rating, I believe, ng around 7 out of 10 na rating. This one, since mas maliwanag na ang kuha niya, I'll give this one 8.5 rating. Since, again, binabangga ko lang sa pricing niya yung rating na binibigay ko, which is, I think, very worth it sa price and quality niya overall. Okay? So, yun. The 70 my M310 3K, consider nyo na lang. Again, link, iwan ko sa video description or pipin ko sa comments or dito sa floating tag na to. Okay? That's it. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Totoo, tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala.